Alam kong pamilyar ka na sa kaijong si Godzilla. Kilala bilang King of the Monsters. Isang higanteng prehistoric monster na siyang pinagmulan ng iba't ibang Godzilla franchise. Bago pa man ang visual effects, ay costume na ang kauna-unahang ginagamit sa set ng Godzilla. During that time ay talagang pahirapan ang pagganap sa karakter na si Godzilla dahil bukod sa masikip at mainit ang suot mong Godzilla costume ay hindi ka pa makagalaw ng maayos sa set. Except for one dahil today, we will investigate ang isa na namang uri ng analog horror series kung saan may isang taong literal na kinarir ang pagiging Godzilla but in a different kind of way. Kaya naman, let's start the video. Ang analog horror series na ito ay tungkol sa misteryosong kaganapan na nangyari sa loob ng set na pilit na pinagtatakpan ng producer ng Godzilla. Ang insidenteng ito ay nangyari sa bansang Japan back in 1954 kung saan ito ang kauna-unahang proyekto tungkol sa kaijong si Godzilla. Perhaps ito ang original na Godzilla film. During that time ay hindi pa sikat o hindi pa kilala ang pangalang Godzilla at kagaya ng nabanggit ko, hindi pa naiimbento ang mga visual effects. Ito ang larawan ng taong nakasuot sa Godzilla suit. Kung titignan ay wala ka namang makikitang kakaiba sa costume. Isang tipikal na costume ginawa para magkasya ang isang tao. However, lingid sa ating kaalaman, ang costume na ito ay nagtatago ng malalim na kababalaghan at ang isa pang creepy part sa kwentong ito ay ang mismong taong nagsuot ng Godzilla costume dahil bawat oras, bawat minuto at kahit saan ito magtungo ay suot-suot nito ang costume ni Godzilla to the point na hindi mo na makikita ang kanyang mukha. Ang ilan nga sa mga katrabaho nito sa set ay nakakapansin ng kanyang kakaibang ikinikilos dahil na rin sa kahit na matapos ang shooting ay suot-suot pa rin ito ang costume at kahit saan ito magpunta. Nang tanungin ang kanyang mga katrabaho kung bakit lagi niyang suot ang costume ni Godzilla ay nasabi na lamang nito na ang mismong costume na ito ang tumatawag sa kanya. May mga pagkakataon naman na hinuhubad naman niya ito. Ngunit despite of that, ay daladala pa rin niya ang costume na ito. At kahit wala namang gaganapin na shooting, may pagkakataon na kapag tinanong mo kung ano ang kanyang pangalan, ay sasagot niya na siya ay si Goji, nickname for Godzilla. Dahil nga dito ay sobrang nabahala ang mismong film producer ng Godzilla na si Mr. Toho. Nang isinalang sa set itong si Goji, ay bigla itong kumilos ng kakaiba, kilos na hindi kayang gawin ng isang taong nasa loob ng costume ni Godzilla. Dahil katulad ng nabanggit ko, limitado lamang ang mga galaw na maaari mong magawa habang suot ang costume na ito. Bigla itong maglalakad ng napakabilis at sa kahihinto kasabay ang mabigat na buntong hininga. Maririnig din natin ang tila pagbabago sa kanyang boses na maririnig mo lamang sa isang mabangis na hayop. Sa hindi malamang dahilan ay tila natauhan itong si Goji at balisang nagsisigaw sa mga crew na tanggalin agad ang kanyang costume kasabay ng pagtawag ng mga medics upang tignan ang kanyang kalagayan. Ito ang larawan bago nila subukang tignan at tanggalin ang costume ng taong ito. The man opened the costume to see that he was growing into the suit. His flesh would slowly rip away as he tried to open the pocket where actors would enter the suit. The suit is now his skin. Ika nga, ang costume na ito ay naging kanyang balat. Ayon pa sa VHS tape na ito, ang kanyang katawan ay na-deform na tila bagang humulma sa kung ano ang itsura ng kanyang sinusuot na costume na siya namang sumasalungat sa law of physics. Now, ang creepy part sa lost VHS tape na ito ay ang nakasulat na Japanese text sa mismong description na kung ating itatranslate, it goes like this. Godzilla may be a monster, but it doesn't seem to me that way. He is rather God. We control our world according to our own order.
And I will become the flesh of beasts. I will be Godzilla's host, because I want to become a god that is respected by people. I want to be this beast meat, and the fear of which one is wrong. I'm not a movie monster. This is Goji, law of good and evil. I will live inside this beast, because he is the only one who can help us. There's no god, just me, Goji. To summarize, ang lalaking ito ay sobrang obsessed sa kanyang role na ginagampanan bilang Godzilla to the point na nasiraan na ito ng pag-iisip. However, ang nakapagtataka lamang dito ay paano ang kanyang balat ay unti-unting natutuklap at ang kanyang costume ang nagsisilbing balat nito. Ang misteryosong part pa dito, ang kanyang mismong katawan ay nade-deform at humuhulma sa kung ano ang kanyang suot na costume na tila ba may kakaiba sa sinuot niyang costume. Perhaps, ang senaryong ito ay isang supernatural phenomena o kaya naman isang paranormal event na kahit ang mga tao sa set ay hindi maipaliwanag. Hindi na bago ang ganitong uri ng estilo ng mga aktor sa set dahil lahat ng mga aktor or actress ay maiging pinag-aaralan ang kanilang mga gaganaping mga roles o character, kung paano ito magsalita, manamit, gumalaw o kumilos. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na method acting. Ito ay upang maging maganda ang performance ng mismong aktor sa kanyang ginagampanang karakter. Ang isa sa mga halimbawa ng ganitong insidente ay ang The Joker Curse, kung saan gumanap na The Joker sa pelikulang The Dark Knight ang mahusay na aktor na si Heath Ledger. Ayon sa ulat, inaral mabuti ng aktor na ito kung paano magsalita, kumilos at mag-isip ang The Joker to the point na nagrenta pa ito ng isang hotel room at nilak ang kanyang sarili sa loob ng 6 na linggo. Nag-eksperimento sa iba't ibang boses ng karakter. Kahit mismo ang pagkilos, pagtawa ay inaral nito na siyang nagpanalo sa kanya ng Oscar Award. Goes to Heath Ledger in The Dark Knight. After ng kasikatan ng pelikulang The Dark Knight, ang aktor na si Heath Ledger ay nagpakamatay. Maraming sasabi na dahil ito sa The Joker Curse, ibig sabihin sino mang gaganap sa role ng The Joker ay mamamatay. But of course, none of this has a solid proof. Tulad sa The Man in the Suit, literal na kinarir ng taong ito ang pagganap sa karakter na si Godzilla. Ang costume na sinuot ng taong ito ay sumasaklaw na sa paranormal o supernatural events na kahit ang mga tao sa set ay hindi makapaniwala. Now, ang analog series na ito ay katulad lang din ng Mandela Catalog na minsan na nating napag-usapan sa ating channel. Ang series na ito ay isa pa lamang sa 10 VHS tape na nagtatago ng mga misteryo at kababalaghan. But for now, ay heto muna ang unang episode ng The Man in the Suit. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.